verse 1 to 10. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 10. 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 10. Kung nakita na po, isang malakas at masaya amen. Verse 1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and house not made with hands, eternal in the heavens. To kayo po. For this is wrong, earnestly desiring to be called upon your house which is God in heaven. If so be that being clothed we shall not be found naked. Verse 4. For we that are in this tabernacle will grow, being burdened, not for loving with it, but looked upon, for nothing is so looked upon. Now he that hath wrought us for the self-same things God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. 6. Therefore we are always confident, knowing that what I am we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. 8. We are confident, I say, that we are absent from the body, but we present the Lord. Wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. Verse 10, altogether ready with. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, kadakilaan na ginawa po sa aming buhay. Salamat na kami po ay inyo pong iniligtas, tinubos, pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Dalangin ko po aming Diyos sa oras nito. Muli ako po inyo pong itago, sa inyo pong likuran. Ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Pangalan mo po ang siya pong may taas. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Salamat po, pinagkatiwalaan mo po ng gawain. Salamat sa pribilehyo na makapaglingkod sa inyo. At dalangin ko po na sa pagbabalik ng aming po Panginoon Jesus, sana kami po ay taas noo, nakaharap sa Kanya, na kami po ay walang ikahihiya. At masasabi namin na, Panginoon, nagampanan po namin ang iyong mga utos, ang iyong pong kalooban. Na ito po ay ginawa po namin para sa iyong kaluwalhatian, hindi para sa aming sarili. Ginawa po namin ito ng buong puso. Salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po ako. Sa mapagpalang ako po sa ating lahat. At sabi po ng verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Ito po yung ating pong pag-aaralan ngayong hapon. Judgment seat of Christ. Ito po yung title ng mensahe. At kanina nga po ay nasabi ko po na yung tinutukoy dito na for we must all appear. Ito po yung mga mananampalataya. Hindi po kasama dito yung mga hindi tumanggap kay Kristo. Hindi po kasama dito yung mga hindi nanampalataya sa ating Panginoon Jesus. Sapagkat dito po ang kausap po ni Pablo ay ang mga mananampalataya sa Corinto o sa Corinthians. At dito po sinasabi mga kapatid, mga minamahal, na talagang titingnan po ang ating pong ginawa, that everyone may receive the things done in his body. So titingnan lahat ng ating ginawa, maging ito man ay mabuti or masama, whether it be good or bad. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa ating pagharap sa Panginoong Jesus, nakakaya naman yung kung ang ating papasalubo sa kanya sama ng loob. Diba? Nakakaya naman na tayo harap sa Panginoon Jesus, makikita dito sa ating dibdib, sa ating puso, na ikaw ay meron pang sama ng loob, na ikaw ay meron pang bigat na dinadala. So mga kapatid, sana sa ating pong pagharap sa ating Panginoon Jesus ay talagang makikita na tayo po ay nagawa natin na magpatawad sa ating pong kapwa at talagang makikita na simula nung tayo maligtas ay mabubuting bagay ang ating ginawa. Sana, yun po yung aking pong panalangin. So, judgment seat of Christ, mga kapatid. Alam niyo po,
usap-usapan talaga sa YouTube at sa Facebook, yung talagang September 23, na ito yung rapture. So, let us say na what if this will be our last Sunday here on earth? Diba? What if na talagang ito yung huling araw na natin ng pagsamba para sa Panginoon? So what if September 23, 2025 is the rapture? So what if nga, paano nga kung talagang September 23 babalik ang Panginoong Jesus? What if September 23, 2025 is the coming of our Lord Jesus Christ? Kasi wala naman pong sinabi dito sa Bible kung kailan siya babalik. So what if September 23, 2025 is the beginning of judgment seat of Christ? Paano nga kung ito is ngayong September 23 na? Diba? Kasi alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, tingnan po muna natin ang ating pong Bible sa Joel chapter 2, verse 31. Joel chapter 2, verse 31. So sabi po dito sa chapter 2, verse 31, the sun shall be turned into darkness. Ang araw ay talagang magiging madilim. O sabihin na natin hindi magliliwanag ang araw. And the moon into blood. So ang buwan ay talagang magiging kulay dugo. So nangyari po yan. Nangyari po yan last week. Amen po ba? At ang sabi po dito, the moon into blood before the great and the terrible day of the Lord come. So bago dumating yung kakilakilabot na pagdating or pagparito ng ating Panginoon, before the day, the terrible, the great day or the terrible day of the Lord come. And then Acts chapter 2 verse 20. Acts chapter 2 verse 20. Sabi po pa rin dito sa salita ng Diyos, verse 20, the sun shall be turned into darkness, magdidilim ang araw, and the moon into blood, ang buwan ay talagang magiging kulay dugo before the great and notable day of the Lord come. So nangyari po yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, any moment, dahil nakikita natin na itong mga palatandang ito ay nagaganap, natutupad, nangyayari, any moment ay talagang pwede nang bumalik ang ating Panginoon Jesus. Any moment ay talagang pwede na po mag-rapture. At sabi pa nga po sa Matthew 24, tingnan po natin ang ating pong Bible. Ito po yung mga iba pang palatandaan. Matthew 24 verse 5 to 8. And then natitingnan po pa kaya natin yung sinabi ng Panginoon Jesus na before the day of Noah. So sabi po dito, for many shall come in my name saying, I am Christ. Madami na po dumating sa mundong ito na nagsabit nagpakinalang sila ang Kristo. At sabi po dito, and shall deceive many. At nakakalungkot, marami talaga ang nadaya, naloko. And you shall hear of wars and rumors of wars. So matagal na natin naririnig itong mga ugong, ingay ng mga tigmaan, kaguluhan sa iba't ibang bansa. Sila GB na troubled at nandoon, sinasabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong matakot, huwag kayong maglumihanan, huwag kayong mangamba. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence. So nagkaroon na po ng mga famines, taggutom, pestilence, salot. Diba? So buong mundo nagkaroon ng sinasabi nilang COVID-19 virus. So nagaganap po ang mga palatandaan ito na sinasabi ng Bible ng ating Panginoon Jesus. At sabi po dito, and earthquakes in diverse places, nagkakaroon din po ng lindol sa iba't ibang dako ng mundo. So yan po yung mga palatandaan. At tingnan po natin yung binanggit sa Bible na before, like as the day of Noah, sa Luke chapter 21, I think. Luke chapter 21, tingnan po natin ang ating pong Bible. Kaya mga kapatid, yung mga pagbaha, so nararanasan din po yan sa iba't ibang bansa. Hindi lamang dito sa atin. Kaya yung mga pagbahang yan po ay nagsasabi din ng pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. So sa Luke chapter 21, tingnan po natin ang ating pong Bible.
Brother Edwin, tulungan mo ako. Yung before the day of Noe. Pakihanap nga po sa inyong mga concordance before the day, nakita niyo po ba yung about kay Noe? Kay Noah? Sino po nakakita? Luke chapter ano? Okay. Okay. So, verse 20 ng 1 Peter ito. So which sometimes were disobedient when once the long-suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water, the like figure whereunto even baptism that also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. So binanggit po din yung salitang Noah, pero hindi po yun yung nais kung makita po ninyo, tingnan po natin, na talagang ang sabi po ng Panginoon Jesus, pinapaalala sa atin katulad ng panahon ni Noe. Ano ba yung panahon ni Noe na maalala natin? Yung mga pagbaha. Ano ba yung mga panahon? Ano ba yung nangyayari ng panahon yun? Ang mga tao ay pasama na ng pasama. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon Jesus na ang kanyang pagbabalik ay katulad ng panahon ni Noe na talagang bumabaha at talagang ang mga tao ay pasama, walang takot ang mga tao sa Diyos at talagang wala nang kinatatakutan ng tao ngayon. Nakita ko kanina na kung paano nilang batuhin ang mga pulis na hindi naman sila ginagawa ng masama, na ang mga pulis na ito ay tumutupad lang sa kanilang tungkulin, pero anong ginagawa ng mga rallyistang ito? Pinapato nila. Iyon ba'y makatao? So yan po ang ating mundo ngayon. Pasama na ng pasama. Kaya mga kapatid, yan po ay nagsasabi na talagang malapit na pong bumalik ang ating pong Panginoong Jesus. So lahat po ay natutupad na ang mga palatandaan ito. So anytime, any moment, babalik ang Panginoong Jesus. Anytime, any moment, mangyayari na ang judgment seat of Christ. Kaya mga kapatid, sana handa po tayo. At titignan po natin ngayon, verse 26. Ano yun, Matthew? Luke 17. And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat. Yan ang tao ngayon. Diba? Kain ng kain. Laging hinahanap yung mga okasyon. So yan lagi ang hanap ng tao. Kaya talaga ang tao ngayon, diba? Talagang mapera pa rin naman ang tao ngayon. So hindi naman naghihirap ang Pilipinas. O dito sa kahoy, ang dami kainan. Diba? May lumihan. Ilan ang lumihan dito sa mataas na kahoy? Ilan yung burger machine dito sa mataas na kahoy? O yung mga tindahan ng mga burger? Meron pa mga pizza. Diba? So, ilang karinderya meron dito. So, magtatayo pa ng Jollibee. So, nagugutom ba? Naghihirap ba? So, hindi naman naghihirap. Kaya they did eat, they drank. So mga tao, inom na ng inom. So talagang kapag may pera, bilisi ka ng bili ng alak, they married wives. So sila lang yun, hindi ako kasama dyan. Okay? They were given in marriage. So yan po. Diba? Kaya, huwag na kaya akong asawa na. Rapture na eh. Okay. So until the day that Noah entered into the ark and the flood came and destroyed them all. So mga kapatid, mga minamahal, lahat po yan ay nangyayari na. Natutupad na. Kaya anytime, any moment, ay talagang magsisimula na itong tinatawag nating judgment seat of Christ. So mga kapatid, what will we do? Ano yung dapat nating gawin? We do not know what will happen tomorrow. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Una mga kapatid, so sabi po ng verse 1 and 2, for we know that if our earthly house of this tabernacle, this soul, so yung ating po mga bahay dito,
or sabihin na natin itong ating din katawang ito naman po ay talagang maglalaho. Di ba? Or sabihin natin ang katawang ito ay talagang ito naman ay kukulubot, manghihina. So yun yung ating katawan. Sabi po dito, wherefore we have a building of God, and house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we grow earnestly, desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. So una mga kapatid, mga minamahal, judgment seat of Christ, let us invest in eternal things. Let us invest in eternal things. Mag-invest tayo doon sa mga eternal na bagay. Doon sa talagang pangwalang hanggan. Kasi yung iba sila nag-invest sa mga make-up, sa mga lipstick, kilay is life, di ba? Sa mga foundation ng mukha. Doon sila nag-invest eh. Tama ba? So makikita natin yan sa ibang mga tao. Na doon sila nag-invest na talagang bili sila ng maraming damit na hindi na naman nila na isusuot. So they are investing in earthly things. So mga kapatid, mga minamahal, let us invest in eternal things. Sapagkat mga kapatid, mga minamahal, ito lang naman po yung tinitingnan sa atin ng ating Panginoon. Pagharap natin sa Kanya. Ang sabi nga ng isang awitin, only what's done for Christ will last. Only what's done. Kung ano yung ating ginawa para kay Kristo, yun ang pangwalang hanggan. Yun ang mananatili. So, mga kapatid, mga minamahal, hindi ko sinasabi huwag kang mag-aral. At nakakaya naman sa isang Kristyano kung ang iyong mga grades ay puro palakol. Diba, nakakaya yun. Kristyano ka na tulingan, pero ang grades mo ay puro palakol. So, hindi ko sinasabi huwag kang mag-aral. Sa langit ay hindi titingnan kung ikaw ay summa cum laude. Sa langit ay hindi titingnan kung ikaw ay architect. Sa langit ay hindi titingnan kung ikaw ay engineer. So sa langit ang titingnan ay kung ano ang ginawa natin para kay Kristo. So only what's done for Christ will last. Hebrews chapter 6 verse 10. Hebrews chapter 6 verse 10. Tingnan po natin. Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unrighteous to forget your work. So talagang hindi po lilimutin ng Diyos itong ating mga ginagawang pagsambang ito. Hindi lilimutin ng Diyos yung ating ginagawang pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lilimutin ng Diyos yung ating pagtulong sa ating kapwa, lalo higit sa kapwa natin mananampalataya. So yan po ang hindi lilimutin ng Diyos. So hindi titingnan sa langit kung gaano kalaki ang iyong savings sa bangko. Hindi titingnan sa langit kung marami kang sasakyan dito sa lupa. Hindi titingnan sa langit kung maganda ang bahay mo dito sa lupa. So ang titingnan sa langit, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which you have shown towards His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Kaya mga kapatid, mga minamahal, let us invest in eternal things. So let us give in mission. Let us give in ministry. For the ministry, and let us give for the man of God. Kayo po ay tinuturing ko, tayong lahat na nandito ngayon ay tinuturing ko ng mga man of God. Although dito sa Bible na sinasabing man of God ay talagang nangangaral na salita ng Diyos, yung naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Pero dito sa ating pong lahat, tinitingnan ko ang bawat isa as a man of God. Why? Sapagkat we are all sons of God. Lahat tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ng mga tumanggap kay Kristo na nampalataya sa ating Panginoon Jesus. Kaya mga kapatid, ang titingnan sa langit ay kung tayo baga ay tumulong sa ating kapwa mananampalataya. Galatians chapter 6 verse 10. Galatians chapter 6 verse 10. Sabi po ng Bible, kaya mga kapatid, mga minamahal, kung sino man ay talaga mayroong pangangailangan at kaya kong tumulong, ay tutulong ako. So, sabi po dito, as we have therefore opportunity, so tayo nandito sa mundo, binibigyan pa tayo ng opportunity. Let us do good unto all men, sa lahat ng tao. Pero sabi dito, especially unto them who are the household of faith. So special yung mga nandito, yung mga kapwa natin mananampalataya. Kaya mga kapatid, yan po yung titingnan sa langit. So let us give in mission, ministry, and for the man of God.
na ito po yung ating investment in eternal things. Ito yung ating pag-invest. So maaaring ang ibang churches, we are not like other churches that supporting more than 100 missionaries. Ang Gracious Father Baptist Church, doon po sa Father Garcia, more than 100 missionaries sa kanilang sinusuportahan. Hindi nila binabawasan yun. Na kahit ilang taon na sila nakakapagsuporta sa isang missionary, so tuloy-tuloy ang kanilang pagsusuporta. So, and then, sa Lemery, sa Riverview Bible Baptist Church, I think more than 10, more than 20 ang kanilang sinusuportahan ng mga missionaries. So, maaaring hindi tayo katulad nila. At aaminin ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, meron tayo dito 4 na sinusuportahan ng missionaries, praying na madagdagan pa po iyon. So, na mayroon ang binibigay natin sa kanila per head ay yung 3, yung isang foreign 500, yung 2 local ay 500 per month, at yung isa na Morlanay Quezon ay sinisikap natin na madagdagan yung ating support doon. So, ngayong buwan ito, nakapag-support na tayo doon sa Morlanay Quezon ng 2,000. Mahirap kasi buhay pastoral culture. Kaya mga kapatid, yun yung investment natin in eternal things. Yung tayo po ay magbigay sa mission, sa ministry for the man of God. At ito yung titingnan sa atin ng Diyos at Panginoon Jesus pagdating doon sa langit. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana, katulad ng inawit ko kanina ng choir, na sabi po dito, will it burn or remain? So yung ating pang mga ginagawa dito sa lupa, yung ating ginagawang paglilingkod sa Diyos kay Kristo, ito kaya pagdating natin sa langit, pag tininan, ito kaya ay mananatili o masusunod. Buksan natin ang ating Bible sa 1 Corinthians chapter 3. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 3, beginning verse 12. Tingnan po natin 1 Corinthians chapter 3, beginning verse 12. Nandiyan ba kayo sa Amen? Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, ito po yung title ng inawit ng choir kanina, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest. Ito yung sinabi ng Bible, na talagang lahat ng ating ginawa ay mahahayag for the day. Sa araw na yon shall declare it, talagang ipapahayag, because it shall be revealed by fire. So yan po yung lyrics ng inawit ng choir kanina, revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, he shall build thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana pag tininan yung ating ginawa dito sa lupa, doon sa langit, sana manatili. Ang nakakalungkot, ang dami natin ginawa, pero sunod lahat. Yun yung nakakalungkot. So bakit pastor masusunod ang isang ginawang paglilingkod para sa Diyos? Tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 10:31, kung hindi ako nagkakamali. So ito po yung isa sa dahilan kung bakit masusunog yung ating mga ginagawang paglilingkod. Sabi po ng verse 31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. So kailangan ang lahat ng ating ginagawa, wala tayong hinihintay na kapalit. Amen? Yung ating ginagawa, lahat ng ating ginagawa for the glory of God. That's the reason why I'm posting in Facebook. Bakit ako pa na yung post sa Facebook ng mga ginagawa natin dito? For the glory of God. Gusto ko ipahayag, ipaalam sa napakarami sapagkat iyon ang isang paraan para malaman ng marami at mabilis na para malaman ng marami. Iba yung kung ano ang katotohanan. Kaysa mag-house tours, sabi ba, matagal. Pero doon sa Facebook, mabilis. Kasi marami ang nakakakita. Sa YouTube, sa social media, iba mabilis. Kasi marami agad ang makakakita niyan. So yun po yung isang dahilan bakit ako nagpo-post sa Facebook, bakit ako nagpo-post, nag-upload sa YouTube for the glory of God.
upang ikalat agad ng mas mabilis ang katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana lahat ng ating ginagawa for the glory of God. Colossians 3:23, tingnan po natin. Colossians 3:23. And whatsoever you do, do it heartily. Kaya mga kapatid, sana bukal sa loob talaga, galing sa puso, yung ating ginagawa. Hindi yung napilitan, di ba? Tapos napilitan, nakasimangot pa. As to the Lord and not unto men. Amen po ba? Kaya mga kapatid, yan po yung nakikita kong magiging dahilan bakit masusunog yung ating ginawa. Kung talagang hindi mo yung ginawa, bukal sa puso mo. Hindi galing sa puso. At sabi nga ng Ephesians chapter 6 verse 6, tinan po natin Ephesians chapter 6 verse 6. Kaya mga kapatid, sana bukal sa inyong puso at sana ito po'y para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Sana hindi pakitang tao. Sana hindi para itaas ang ating sarili. So, meron kasi ibang Kristyano para itaas ang kanilang sarili. So, wala tayong itinataas dito kundi ang Diyos si Kristo. He must increase, but I must decrease. So, let us invest in eternal things. We do not know what will happen tomorrow. Maaaring bukas ay simula na ng judgment seat of Christ. So yung ibang Kristyano, saan sila nag-invest? Sa mga bagay sa mundong ito. Pangalawa, tinan po natin, verse 9. 2 Corinthians chapter 5, verse 9. Pangalawa na dapat po natin gawin dahil talagang malapit na itong judgment seat of Christ. Verse 9, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. Pangalawa po, let us involve in serving the Lord. So tayo po ay talagang mag-involve sa paglilingkod. So sana nag-iisip tayo, ano kaya yung pwede kong gawin sa ministry? Paano kaya ako makakatulong sa ministry? Paano kaya ako magiging kapaki-pakinabang sa ministry? Dapat ganun po ang kaisipan ng isang Kristyano. Let us involve in serving the Lord. So be a part of the ministry. So dito po, talagang ako po ay kaninang umaga, pinipili ko, sabi ko, sino kaya may asay na magturo dito? So nag-iisip ako kaninang umaga, sino kaya ang papagturuin ko dito? Diba nagkaroon tayo ng Sunday school? So yun po, kaya sana tayo po ay naglaging bahagi sa ministry. Be a performer of God's Word. Sana talagang tinutupad natin ang salita ng Diyos. Kaya maraming Kristyano ngayon, hindi lumalago kahit sila laging present sa pagsamba kasi hindi nakikinig. Diba? Be a performer of God's Word. Hindi rin nila ginagawa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya hindi sila lumalago kahit maaaring sila present every Sunday sa pagsamba at nandyan din sila prayer meeting. Pero wala silang paglago sapagkat hindi sila nakikinig at hindi rin nila tinutupad ang salita ng Panginoon. So be a performer of God's Word. Maging tagatupad tayo ng salita ng Panginoon. Be a profitable in the ministry. So mga kapatid, mga minamahal, sana tayo din talagang maging kapaki-pakinabang sa ministry. Amen po ba? So yun po yung nais ng Diyos sa atin. Kung bakit tayo po ay kinakailangan mag-aral ng salita ng Diyos. So upang pagdating natin sa langit, ay meron tayong tanggapin. Sabi nga dito sa ating binasa, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. Receive done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Kaya mga kapatid, mas maganda makita pagdating sa langit, tayo ay kapaki-pakinabang sa ministry. So, sad things, pero nakakalungkot na pangyayari na pwede mangyari pagdating sa judgment seat of Christ, that may happen in the judgment seat of Christ, are when we say,
Sayang, di ba? Sana hindi natin yung sabihin pag harap natin kay Kristo. Sayang, hindi ko ginawa yun. Sana pala ibinigay ko na yung aking the best. Sana pala nakinig ako kay pastor. Diba? Sana pala talagang sinunod ko yung salita ng Diyos. Yun yung nakakalungkot na pangyayari or mangyayari sa judgment seat of Christ. Yung magkakaroon tayo ng regrets. Kasi once na tayo nandun na hindi na tayo pwede bumalik dito sa lupa para itama pa yung ating mga pagkakamali. Wala na. Ang sino mo nasa langit ay talagang hindi na pwede bumalik dito sa lupa. At sa judgment seat of Christ, pagharap natin kay Kristo, wala nang second chance. Tapos na. Diba? Kaya yun yung nakakalungkot na magiging mangyayari yung sasabihin natin, sayang. Sana pala, ibinigay ko na yung aking the best. So mga kapatid, mga minamahal, let us involve in serving the Lord. Ay, what if nga, September 23 na? Diba? Sa Martes na yun eh. Diba? Sa Martes na yun. Ay, what if na, diba? So, 21 pa lang po ngayon. Excited ba kayo? Excited ba ba? Diba? So, what if na? Wala na. Ano pa magagawa natin mula ngayon at hanggang bukas? Meron pa. Mag-soul winning. Diba? So, yun po yung ating magagawa. So, mga kapatid, mga minamahal, kaya ito po yung hamon sa ating lahat na talagang ibigay na natin yung ating the best. At talagang huwag na tayo magsawa pa, huwag tayo mapagod sa paglilingkod natin, pagsamba, pakikinig ng salita ng Diyos, pag-pray, or pagbibigay para sa misyon, sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Kasi mga kapatid, mga minamahal, sobrang pinagpapala, yun talagang, diba, yung sabi nga ng Bible sa 2 Corinthians, tingnan nga natin yung chapter 9, verse 6, kung di ako nagkakamali. So, sabi po dito, but this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly. So yung nagtatanim o nagbibigay ng kaunti para sa Panginoon ay aani ng kakaunti. And he who soweth bountifully shall reap also bountifully. So ang mga tao ngayon, ang mga Kristyano ngayon, saan nila inuubos ang kanilang oras? Saan sila nagbibigay ng maraming oras? Sa gawain ba ng Panginoon? Sa Panginoon Jesus ba? Diba? So, samantala kung ikaw ay magbibigay ng napakaraming oras para sa Panginoon, ay sobra kang pagpapalain ng Panginoon. Everyone according as he purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Kaya sana mga kapatid, tayo po'y magbigay ng maraming oras sa Panginoon. Last, 2 Corinthians chapter 5, palitan po natin, verse 10. Verse 10 po, sabi po ulit dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So mga kapatid, last, let us increase our works for Christ. Dagdagan po natin yung ating ginagawa para kay Kristo. Haharap tayo sa kanyang hukuman. So, ibig sabihin po nito, talagang dagdagan natin. Let us increase. Huwag natin bawasan. So, let us eliminate the things which do not glorify our God. Kung nais natin dagdagan yung ating ginagawa para kay Kristo, ay bawasan natin yung mga bagay na hindi nakakapagbigay kalwalhatian sa Diyos. So let us eliminate the things which do not glorify our God. Ano ba yung mga bagay na hindi nakakapagbigay ng glorify or hindi nakakapagbigay ng kalwalhatian sa Diyos? Kaya ako po, pag minsan talagang nahingi ako ng sorry sa Panginoon, kapag yung araw ko, yung aking maghapon, nauubos nung wala akong nasyaran ng Word of God. Kumbaga talagang nahihiya ako sa Panginoon na wala akong nasyaran ng salvation
sa isang maghapon na talagang hindi naging profitable yung aking araw, yung araw na pinahiram sa akin. Nahihiya ako sa Panginoon. So, marami sa mga Kristiyano ngayon, inuubo sa kanilang oras sa mga bagay na hindi nakakapagbigay kalulhatian sa Panginoon. So, ano ba yan? So, let's say for example, ML, di ba? And then, scroll na scroll sa Facebook, social media. So, yun po yung mga bagay na hindi nakakapagbigay kalulhatian sa Panginoon. So, bawasan po natin yan. So, yung iba naman, maraming oras sa paggala, pero kakaunti ang oras na binibigay sa pagsamba. Diba? Malaki yung oras sa panonood ng sa mga YouTube, sa mga movie. Pero yung oras na binibigay sa pagbabasa ng Bible ay kakaunti. Tama po ba? So let us eliminate the things which do not glorify our God. And then, increase our works. So we need to edify our faith. So, para madagdagan ng ating pong ginagawa para kay Kristo, palakasin natin ang ating pananampalataya. So, paano ba natin mapapalakas ang ating pananampalataya? Pagpipray, pagbabasa ng Bible, at pagsamba, pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kasi hindi naman titibay ang ating pananampalataya kung hindi tayo sumusunod sa Kanyang kalooban. And then the last, mga kapatid, let us increase our works for Christ. So let us expose the error. Ipahayag natin yung mga maling turo ng ibang denomination. Paano natin ipapahayag yung mga maling turo ito? Ipahayag mo yung katotohanan. Share the truth. Hindi mo naman kailangan directly na talagang sabihin, uy, mali ka, mali yung turo yan, no? So una, ipahayag mo muna ang katotohanan sa kanila. At doon, unti-unting mabubuksan ang kanilang kaisipan na mali pala talaga ang nakamiss ng nilang turo. So mga kapatid, mga minamahal, expose the error, share the truth, share the word of God, stand for what is right that the Bible tells us. So manatili tayo kung ano yung tama upang malaman nila kung ano yung mali. Kasi hindi nila malalamang mali sila kung ikaw mismo na alam mo yung tama pero nakikiayon ka sa kanila. Diba? So paano nila masasabi sila yung mali pero kung ikaw mismo ay nakikiayon or nakikipag-compromise sa kanila. Diba? So kaya mga kapatid, let us stand for what is right that the Bible tells us. So manatili tayo kung ano yung tama. Hindi pwedeng neutral na ikaw ay sa gitna. No. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan manindigan kung ano ang tama. Kung ano yung katotohanan. So judgment seat of Christ, malapit na po ito mangyari. Kaya mga kapatid, sana matagpuan tayo ni Kristo na tayo ay nasa right side. Matagpuan tayo ni Kristo ng Panginoon Jesus na tayo ay laging naka-stand kung ano ang tama. So stand for what is right that the Bible tells us. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, muli salamat po sa mga kapatiran na patuloy na umaatin ng maghapon. Pagpalain mo po ang kanilang buhay at patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan at kalusugan. Igawan mo po patuloy sa kanila ang inyong pong divine protection. Salamat po na kami po ay inyong pong dinala dito sa katotohanan. Salamat na buksan ang aming puso't isipan sa katotohanan. At dalangin ko po ng mga katotohanan ito ay talaga makita sa amin at may bahagi namin sa aming pong kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, kapatid, kaibigan, kamag-anak, katrabaho. At dalangin ko po aming Diyos na ang buhay na ipinahiram mo po sa amin, patuloy na magamit sa inyong pong kalulhatian. Salamat sa pribilehyo na makapaglingkod sa inyo. Salamat sa pribilehyo na magamit sa inyong pong gawain. At salamat po, Ama, sa
mga kapatiran na inyo po dinaragdag dito, sa mga naliligtas, maraming po salamat. At dalangin ko po aming Diyos na bago bumalik ang aming pong Panginoong Sus, ay marami pa ang maligtas sa bayan ito. At marami pa po kami kaluluwa na maakay sa inyong harapan. Sapagkat ito yung isang bagay na inyo po titignan sa amin sa oras na kami po ay humarap sa iyong hukuman. Salamat po Ama sa lahat ng ginawa mo po sa amin. Aking ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian at ang pasasalamat. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.